what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga, no? Ang inyo pong nakikita ngayon mga kababayan ay walang iba kundi ang kulungan po ng mga sangkot sa flood control projects mga kababayan. Ayan mga kababayan, ito na, no, ang detention cell, no, ng mga makukulong dahil sa flood control projects. Ang tanong, sino kaya ang unang papasok at bibinyag at mananalo dito? Palakpakan natin mga kababayan. Okay, so yan, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section, syempre. Shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung kayo po no, ay nalilito sa aking upload, i-click nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Ayan. Paki-like na rin po ang ating video ngayon. Salamat po. Okay, sino kaya ang unang papasok dito mga kababayan? Grabe ha, bagong-bago ang inyong detention cell. Ang tanong, isa pang tanong mga kababayan, no? Sino ang papasok? Yung isang tanong natin, no? Ito yung isang tanong. Ang papasok kaya dyan ay isang politiko o isang kontraktor? Comment nyo dyan sa baba. Pagka naibalita na yan, ha, abangan natin, hanapin natin yung comment. Ano, sa palagay ninyo, sino hula ninyo, no, mga babayan? Sige nga, i-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Grabe, napakaswerte naman itong makukulong na to. Bagong-bago yung higaan, yung kobre kama. Kaya lang, medyo malungkot. No, malungkot yan. Kasi ang lawak ng kulungan tapos ikaw yung unang makukulong. Baka gusto mo magturo na kagad, no? Kung sino yung mabibindisyonan neto. No, magturo ka na kagad para may kasama ka na dyan. No? Ayan, no? Alamin natin tong balita na to mga kababayan. Sino kaya, no? Ang unang papasok dyan, no? Let's go. Ivan, ano ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas? Ella, ayon kay Department of Interior, Oy, dito lang sa Payatas pala to, mga kababayan. Malapit lang to sa Kongreso. Mukhang inilapit sa Kongreso. Malapit sa Kongreso tsaka sa Ombudsman, mga kababayan. At flood control lang kaya yung mga makukulong dito, mga kababayan. No? Abangan natin yan, no? Kaano-ano to, kapanapanabik, mga kababayan. and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG So, kung ang iniisip nila yung malapit sa Sandigan Bayan, ibig bang sabihin yan, mga kababayan, ang makukulong dyan, politiko? Politician? No, yung unang makukulong dyan ay politician, mga kababayan. Kasi kinukonsidera nila na malapit sa Sandigan Bayan, mga kababayan. Secretary John Vic Remulla ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG, katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal.
Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalhin ang mga may indict, lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Oh, so pagsasama-samahin sila dyan, mga kababayan. No, nakakalungkot naman kung mag-isa ka lang, no, sa isang selda. Paano kaya, no, na-imagine ko lang, paano kung magsama-sama dyan, no, eto nga, kunyari lang naman, di naman natin sinasabi, no? Paano kung magsama-sama dyan ay politician, no, sa isang selda, tapos yung nag-akusa sa kanya, kasama din dyan yung contractor, o yung engineer. No, ano kaya mangyayari sa kanila sa loob ng selda? No? Sino kaya magiging mayor? Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto. Oh, madami naman pala sa loob ng isang kwarto, 10. No? Kung magkakasama itong mga politician, engineer, tsaka contractor sa isang kwarto, abay ba araw-araw may bugbugan. Araw-araw makikita mo yung taong nagsangkot sa'yo, no? Tapos araw-araw makikita mo rin mga kababayan yung taong naglaglag sa'yo. Araw-araw, pagising mo, sira agad yung araw mo. Matutulog ka lang, bad trip ka na. No? Pagising mo, bad trip ka pa rin. Pagising mo, lang visit ka. Dahil sa'yo, nandito ako sa kulungan na to. Ang kulit. Tumbas naman ang 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila. So may ano na rin sa loob, parang hospital na rin. Para, o nga naman, kasi katwiran ng iba. Ay, kailangan ko lumabas. Kailangan ko ng hospital arrest. Di ba mga babayan, ganyan yung nangyari kay Arroyo Tapos nung biglang wala na yung brace sa leg no? Otak. Dapat dikitan nyo ng ng hospital dyan kasi ng high-tech na hospital. Kasi sasabihin ng mga abogado niyan, kulang yung yung kagamitan dito. No, sa detention cell ng kanilang hospital dito, kulang yung kagamitan. No, kailangan namin dalhin sa St. Luke's Hospital. Di wow, hospital arrest pa rin. Tapos susunod niyan, no? Kailangan magpahinga. Hindi pwede sa ganong lugar lang. So, house arrest pa rin lalabas. Pagka-ordinaryong mamamayan, no, walang house arrest, walang hospital arrest. No, diyan kayo, magdusa kayo, no? Magdikit-dikit yung niyo diyan, yung balat ninyo diyan, maghawaan kayo ng anbuni diyan. Halo-halo na yung amoy nyo dyan. No? Pero pagka mga high profile, may hospital arrest. Na 200 taong sangkot sa flood control scandal. Grabe. Ang posibleng kasuhan Maluwag pa nga kung 200 tao. at dalhin dito. 200 katao. No, ang makakasuhan at dadalhin dyan, sobra-sobra pa kasi 800 yung capacity niyan. Alog-alog pa rin kayo dyan. So kung maghati-hati kayo doon sa kwarto, no? Ilan-ilan pares-pares kayo dyan sa kwarto na yan. Actually, natatawa lang ako mga babayan. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Actually, kulang pa yan. No, kung talagang lalahatin natin, kulang pa yan. Sama-sama yung mga politician, no, yung mga secretary dati, no, yung mga DPWH. Diba, marami, pati mga contractor dapat maisama yung mga yan. Gusto kong pakita na handa ang BGMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan
ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Di nga. Maniwala ako dyan. Niwala kayo? Na maituturing din sila na parang ordinaryong mamamayan? Kalokohan yan. Maniwala dyan. Pero at least, masaya tayo nung nakulong sila. Kayo ba masaya na nakulong lang sila? Hindi sila nagdusa, mga babayan? Di ba? I-comment nyo dyan sa ibaba. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, Congressman, Senator, Contractor. Yan. O, congressman kasama ha. O, mga DDS. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong Ayon sa kalihim sa bagong wing ng New Quezon City Jail, mamamalagi ang mga ito, habang ang 3,674 na iba pang persons deprived of liberty naman ay nasa Annex 1, 2, and 3, kaya naman walang magiging problema pagdating sa overpopulation. Swerte naman ng mga to kasi hindi sila kasama doon sa overpopulated na yun. Napakaluwag ng kanilang kulungan. Ella, ayon kay DILG Secretary Remulla, inaasahan nila na sa susunod na 3 linggo mayroon ng makakasuhan at mga makukulong at anya kahit pa buksan itong facility kinabukasan ay handa na ang kanilang mga pasilidad dito sa New Quezon City Jail. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat. Okay, so yan mga babayan, panoorin na rin natin, ito po nga naging press conference, o press briefing nitong si ating Ombudsman Remulla, mga babayan. Let's go. Ako maglilingkod o maglilingkod. Hindi pwedeng sabay. Yung maglilingkod at maglilingkod. Di ba? Ano yan Conflict of interest cases yan. Ano niya, isa lang naman sila I'm not pointing to them as the only people who may have done this. There are 67 to 70 politicians or political families that may be involved in this. Pero ang low-lying fruit dyan, yung mga talagang direct relationship, talagang nakakagulat, andyan pala, nakaumang lang sa harap mo. So, yan ang mas madali i-prove, di ba? So, kakausapin natin muna. At I sent word also to one of my friends in Congress na kausapin na ang speaker at magkaroon na ng dialogue rin dito para matapos na. Kasi malaking pera pwede isauli sa atin dyan kung may conflict of interest. Malaki. Kasi mawawala ang profit, mawawala yung maraming bagay, and hindi naman sila pwedeng kumita sa conflict of interest cases, so malaki mababalik sa bayan. Sir, formally, nasa na po tayo sa ating re-evaluation ng cases? Formally, we got word from that former staff of Senator Dick Gordon about this. They gave us a guideline, actually a draft pleading that they wanted to file before, and we started from that. Kaya we're evaluating that now, and of course we have to locate the witnesses so we can talk to them. Before any PI, because we might conduct another fact-finding before the PI. So I'll give us probably till the end of November to work on family, or maybe before that, maybe a month to work on the preliminaries for the family cases. Sir, nag-meeting kayo, di ba, ni Mayor Magano? Hindi kami natuloy. But I viewed the projects, marami kasi yung projects na yan sa Benguet area, tsaka sa Zigzag, sa paikot ng Baguio, sa Mountain Province, tsaka sa Benguet, at the other provinces within the Cordillera. So, marami na ako nakuhang word about, kasi umakit ako doon, may kausap din ako mga locals na engineers who talk to me about it. Yun nga, yung overpricing at
labor-only contracting na nangyari. Ayun ang sinasabi sa akin ng locals. Somebody supplied the rock netting, and then somebody just supplied the labor. And it was not really much of a, it's not rocket science to be able to do that. Pero the pricing seems to be outrageous, disadvantageous to the government. So yan ang, diyan kami nagsisimula dyan, sa rock netting. But I will talk to Mayor Magalong. He's asked me to come back, and I intend to go back to Baguio, but probably in November already for the rock netting issue. Kasi yun ang mainit dyan eh. Reports of around 400% overpricing of the materials used for rock nets. Sir, kanina pong umaga or these days, sir, si Senator Risa Hontiveros, sinabubigay po yung salary niya, sir. Okay. What is your take po sa mga initiative na ganito, lalo na sa mga politicians? It's good, it's good. Oh, it's good. Oh, tama yan. Do you recommend, sir, sa ibang politicians din na kahit wala pang request sa ombudsman or any requesting party, is isa po bigay? I wouldn't impose it on anybody. Kanya-kanyang decision yan. But, you know, we will get used to it. Ang mahalaga, we get used to the idea that everything has to be transparent. I think that's the way to start. Kaya, I'm not worried about the SALN issue. I think that sooner or later, the culture of transparency will prevail in our country. Yun naman ang gusto natin. Kasi accountability will always go with transparency para makikita ng tao talaga na sincere ka sa ginagawa mo. Kaya sabi ko nga yung kaninang pinag-uusapan, maglilingkod ka ba o magnenegosyo? Pero hindi pwedeng habang naglilingkod ka, nagnenegosyo ka ng kontrata ng gobyerno. Tama. Kasi sa paglilingkod mo, nagdidesisyon ka sa pondo na ilalagay doon. Yung boto mo sa budget ay napakahalaga. At talagang dahil trabaho mo yun, hindi ka dapat nakikihalo ng negosyo dito. So far ngayon, sir, sa second week, yung may mga nakita na ba kayo sa alin? Wala pa ako. It's going to be a lifestyle check tool, ang SALN. Kasi nga, dyan na tayo meron na tayong lifestyle check dito na uumpisahan. Pero yung tool nga niyan is really the SALN. And we will need the cooperation of both houses of Congress and Senate. And probably dialogue with the Supreme Court also on the matter, so that even the judiciary can be part and parcel of this whole problem and solution. Kasi ano yan eh, when you talk about the justice system, they're always part of it. So why not be the same as us when we want transparency to prevail? Sir, singit ko lang po. Baka lang may update din kayo dun sa dalawang lawmaker na nabanggit nyo earlier. I clarified that, no? Pinag-aralan ko ulit, no? Yung isa, naging lawmaker siya, pero yung, hindi pa siya lawmaker nung narimit sa kanya yung pera. But he was also known as basta kasama sa DPWH dati. The other one, kapatid niya, yung lawmaker ng panahon na yun, ngayon siya na yung lawmaker. Kaya, Oh. andun pa rin yung conflict of interest. The who, mga kababayan? Sino kaya yan? Conflict of interest yan eh. Yun ang ating pinapanood dito. Basta ganyan kasing issue, we look at relationships. That's always part of the study that AMLA does. Pagdating ang Anti-Money Laundering Council, looks at relationships. No details pa rin po. Not yet. Kakausapin ko pa. Tsaka we're finding out more details eh. Baka mawala yung ebidensya namin, kaya tama. nag-iingat pa tayo. Sir, kung kay Commissioner Mario Lipana lang Yes, po, yes. kaya po kasi yung last na report, 1.8 billion. Yes, I got files last Friday afternoon. I had a meeting, and I got a rundown of files about the activities of alleged activities of Commissioner Mario Lipana and his wife and their Olympus Mining Corporation that participated in government projects. Not only government projects in DPWH, supply of fire trucks and other government stuff. Sa COA building, sir, yung ginagawa. Yung COA building na ginagawa. So we got information about it. And we'll work on it. Ito naman kasi, Grabe, no?
work in progress. We're still building up our teams. We're still building up the teams that will evaluate. Pero it will run pretty fast when we get to it. So sir, ongoing na yung motorhome niyo? Oh yes. Oh, Koba. Ongoing na yan. This morning, I in the flag ceremony, as I told the people from the Office of the Ombudsman, I hope that you can share my sense of urgency about our work. Hindi tayo pwedeng papetik-petik dito kasi ako on my own, of the 7 positions I've held in government, I've always had a certain sense of urgency. So probably I got here. Kasi everything is always urgent. And it's something I'm asking the people here in the Office of the Ombudsman to help us with, to embrace that sense of urgency with regards to the work we have to do for the people of the Philippines. Sir, balikan mo lang po yung kay VP Sara. Gagawin po ba ng Ombudsman yung mga evidensyang tinransmit ng PCOR sa Senate na articles of impeachment o kasi mayroon kayong panibago? Well, it's serve as a good guide, I think. Guide yan eh. So we can use them. We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Kaninang umaga rin, pinapat-aral ko yung mga admissions into the Ombudsman's office, mga hiring, and unfortunately last July, there were 204 new hires in the Office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply. Kasi may 6-month probationary period. I will ask them to reapply. Lest they become, they be treated as big data appointees. Ako naman in good faith yan. I hope they're all in good faith also. They can reapply. And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. Kasi yun talaga ang gusto natin, di ba? You don't want to be arriving in a place tapos lahat ng empty seats na ina-expect mo ng mga para sa mga kasama mo na-fill up ng bigla. Hindi naman dapat gano'n, di ba? So marami kasi yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. We have to work that policy. Ano mga positions, sir? Ano po yung Lahat ng klaseng posisyon eh. So we're getting the rundown now and I am asking the civil service to assist us in evaluating these cases. Kasi nga, ang Civil Service Commission naman, Parang may mga planted na tao. Ano? Parang merong nailagay na mga spy, parang gano'n. is very forthcoming. And they have communicated to us their willingness to help us with this issue of midnight appointees. Okay? Okay na Okay, so yun mga kababayan, no? Grabe naman. Pag-usapan din natin yung mga kababayan doon sa ating next video. Na-share ko lang sa inyo kasi sama-sama na nga lang nating pinanood, no? Itong parte ng press briefing ni Ombudsman Remulla. Okay, so yan, kita-kits ulit tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mob Sits ng Balls TV. Maraming salamat sa inyong suporta. Peace and love.